Ito na nga pala yung mga piyesang gagamitin ko dito sa binubuo kong project bike. Medyo malalang restoration talaga to dahil matagal na tambak tong motor. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga piyesang nirepaint ko ngayon. Day 4 na nga pala to ng pagbubuo ko doon sa nabili kong budget meal na Kawasaki HD3. At dahil plano ko pa nga pala gamitin yung lumang hub nito, dinala ko nga pala rito sa machine shop. Ipapaputol ko na kasi yung mga rayos, mga bulok na rin kasi. Hindi ko na nga rin pala gagamitin yung rim, kaya kung kailangan nyo to, pwede nyo kay message, bibigay ko na lang sa inyo. At pumunta na nga rin pala ako sa SSL Imus Cavite branch dahil nagkamali kasi ako ng bili ng rim nung nakaraang araw. Imbis kasi na plain lang yung kulay, parang titanium ata yung nadampot ko. Medyo inalat lang ngayong araw dahil halos maghapon nag-uulan, magpipintura pa sana ako ngayon. Pero dahil ayoko nabibitin kayo, laban na yan kahit umuulan. Bale, ito nga palang brake housing yung plano kong i-repaint ngayon, pati yung hub kanina na pinaputol natin sa machine shop. Dahil medyo matagal na panahon nga ito nakatambak, kumapit na nga pala yung brake arm dito sa thread, kaya medyo mahirap pugutin. Pero nung na-sprayan ko na ng WD-40, natanggal din naman. Mga orig pa nga pala tong parts na to, kaya medyo nangihinayang din akong palitan, sayang kasi. Sa mga ganitong 90s model kasi, medyo bihira ka na lang din talaga makakabili ng original na pyesa nito. Hindi kagaya dun sa mga nauna nating project bike na kahit papano may mga iilan seller pa na nagbebenta ng mga pyesa. Bale, yung una ko nga palang ginawa rito sa mga brake housing, inisprayan ko muna ng degreaser para matanggal yung mga natuyong putik tsaka may halong langis. Medyo malalang restoration nga pala to dahil matagal tong natambak doon sa may bakanting lote. Yung halos kasing tigas na kasi ng semento yung mga natuyong putik dito, hindi mo talaga basta-basta matatanggal. Kaya pagkatapos ko nga pala kuskusin ng brush, sinugasan ko na rin ng tubig para makita ko kung may dumi pa. At mukhang hindi ganun ka-effective sa kanya yung degreaser. Mukhang kailangan ko na tong gamitan ng mas matinding chemical. Bale, ito nga pala yung ginagamit ko sa mga hardcore na dumi, lalo yung natuyong putik na may halong langis. Tap nga pala yung tawag dyan. Bale, ito yung ginagamit ng iba pang linis ng kubeta, pero pwede rin naman to sa mga ganito. Halos sa siyam na project bike ko kasi, ito lang yung madalas na ginagamit ko. Napaka-effective kasi talaga makapagpaputi. Pati kasi yung mga singit-singit na mahirap kuskusin, napapaputi talaga nito. At kung sakaling gagamit nga pala kayo nito, direktan nyo lang ilagay kung saan part yung gusto nyong paputiin, tapos kumuha kayo ng brush, kuskusin nyo lang. At kapag nakita nyo na medyo pumuputi na yung kulay blue na nilagay nyo, pwede nyo nang banlawan ng tubig para makita nyo kung natanggal ba. At kung meron pa nga pala kayong libag na nakita at hindi pa kayo satisfied sa linis, pwede nyo ulitin yung ginawa natin kanina. At dahil medyo matapang nga pala yung putik na may halong langis na nakadikit dito, hindi umubre isang lagayan, kailangan kong ulitin ulit. Rekta ko nga lang palang ipinatak dito sa may brake housing, tapos kinuskus ko lang ng bahagya, maya-maya binanlawan ko na rin ng tubig. Kaya dito nga pala sa punto na to, sigurado kong wala nang matitirang libag dyan dahil 2 beses na natin siya nilagyan ng chemical. At dahil may konting pintura pa nga palang natitira rito, gumamit nga pala ako ng stripsol para matanggal natin to maigi. Hindi kasi pwedeng rekta na lang sprayan, baka magkaroon ng reaction yung ipipintura natin, sayang naman yung pagod. Doon na tayo sa maproseso kaysa dumoble trabaho tayo, sayang. At nung natanggalan ko na nga pala to ng pintura, hinugasan ko ulit ng tubig na may sabon, tapos kumuha nga pala ako ng liha, niliha ko na rin. May mga part kasi talaga to na may tama, kaya kailangan mapantay natin to para hindi masagwa. Bale, sinimulan ko nga pala to sa pag-i-spray ng surfacer para mas lalong tumagal yung kapit ng pintura. Medyo inalat lang talaga ngayong araw dahil biglang bumuhos yung malakas na ulan. Buti na lang talaga may bubong dito sa garahe, hindi tayo mapapahinto nito. Medyo kinapalan ko na nga rin pala yung buga nitong primer para matabunan yung mga maliliit na tama nito. At dahil walang hintuan yung ulan, siguradong hindi tayo makakapagpatuyo. Buti na lang meron kaming blower. Ito talaga yung nagligtas ng for today's video natin kahit papano kasi nakatapos ako. Bale, 2 beses ko nga pala in-sprayan niya ng primer para lalong mas makapal. Saka ko nga pala binlower uli para siguradong tuyong-tuyo maigi. Tapos yung huling kulay nga pala na in-spray natin, metallic silver naman. Medyo matrabaho lang talaga tong gawain pero sulit din naman lalo kapag natapos mo ng kulayan. Hindi ako expert sa pagpipintura pero sa dami na kasi na napinturahan ko, medyo nagkaroon na rin ako na idea. Kaya pagkatapos ko nga palang pinturahan yung 2 brake housing, ito namang hub yung pipinturahan natin. Dahil medyo palaban din yung libag nito, hindi na talaga to obra ng degreaser, kaya ginamitan uli natin ng pangmalakasan na chemical. At isang beses ko nga lang pala to nilagyan, tapos kinulkol ko lang ng toothbrush, maya-maya binanlawan ko na rin ng tubig, pumuti din agad. At meron pa nga palang natitirang pintura dito, lalo sa may loob, kaya kailangan ko gamitan to ng stripsol para matanggal natin yan lahat. At pang finishing touch nga pala na ginawa natin, lihang pino naman yung ginamit ko, kiniskis ko lang maigi dito sa harap tsaka sa mga gilid. At makalipas ang ilang minutong pagliliha, natapos na rin, kaya binugahan ko na nga pala to ng primer. At dahil nag-uulan nga pala ngayon, lamang yung moisture nitong hangin, kaya siguradong magtutubig to, lalo kapag in
inisprayan ko, kaya pinatuyo ko muna gamit yung blower. At pagkatapos nga natin patuyuin maigi, kinuha ko na nga pala itong metallic silver, inisprayan ko na rin tong harap tsaka itong mga gilid. Medyo fast forward na tayo, ito na lang ipapakita ko sa inyo naging resulta. Sinama ko na nga rin pala dito sa video yung pag-unbox ng ibang pyesang dumating para kung sakaling may damage, maisoli pa natin sa binilihan ko. Pero buti na lang wala, kaya sa mga susunod na video, puro salpakan naman tayo ng pyesa. So pwede pa kayong umabol dahil meron pa kayo natitirang 3 days. So sa mga magtatanong kung paano kayo magkakaroon ng chance ang mapili para dito sa ating giveaway, napaka basic lang. I-download nyo lang yung download link na nandito sa comment section. So ito na nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na game app na kailangan yung i-download at mag-register para magkaroon kayo ng chance manalo nung Mio Sporty na ipinakita ko sa inyo kanina this coming August 31. So 3 days na lang yan, kaya humabol na kayo. So ang gagawin nyo lang, i-download nyo lang yung download link nito, nandiyan na sa comment section. Tapos kapag na-download, syempre install nyo na rin. So makikita nyo itong pinaka homepage nitong game. Legit paying up to mga sir ha. So kung bago lang kayo dito, click nyo lang tong register. Lagay nyo lang yung cellphone number, password, tsaka yung OTP. Once na successful na yung pagsa-sign up nyo, syempre click nyo na tong login. So ilagay nyo lang yung, nilagay nyo yung detalye kanina, yung contact number and then password. Since may account na ako, nakasave na yan. So magla-login na lang tayo. So ang kagandahan dito, kung ayaw nyo laro rito, pwede kayong mag-invite ng player bilang isang agent. So kapag ka naka-invite kayo ng player, automatic yan syempre, meron kayong makukuhang commission. So ito nga, dahil marami nang na-invite na player, ayan, meron na akong cashback spin. So itong 499 yan, kapag naging 500, pwede mong ma-withdraw. So meron tayong 11 na spin. So ganun lang ka-basic. Kaya nyo maglaro, pwede kayong maging agent dito. Napaka-basic lang naman. So ayan, inikot na natin ruleta. Kaso lucky bag. Kapag ito nakuha nyo, at least 0.1, dito dadagdag yan sa coins nyo. Kapag 500 na yan, pwede nyo na i-withdraw. So, ganun lang ka-basic. Tapos, ito nga pala yung mga games nito. So, para makapag-cash in nga pala kayo rito, ayan, click nyo lang tong wallet. Pwede kayo mamili 100, 200, 500. Depende sa inyo. Pero, syempre, since ito ay libangan lang, yung mga kaipon-ipunan nyo na pera, wag nyo na ilalagay dito. Kung may barya kayo sa Gcash nyo, ayan, pwede nyo naman ilagay dito. So kung gusto nyo naman mag-withdraw, punta lang kayo dito sa withdraw. Ayan. Lagay nyo lang dyan kung magkano yung gusto nyo ilabas. Siyempre maganda kapag kapanalo kayo, i-withdraw nyo na para hindi na matalo. So sample game na meron dito, ito yung palagi ko nilalaro. Dragon versus Tiger. So ayan, since barya-barya lang naman akong magtaya rito, kaya 10 piso lang itataya natin. Dito tayo sa Tiger. Saan ko ano yung mas mataas na baraha, yun yung mananalo. So Queen, Queen. So pagka ganyan, talo tayo dito sa gitna. So since talo tayo, para hindi maubos yung pera natin, syempre labas na tayo dyan. Yan, so ayan. Ulitin ko mga sir, ito libangan lang to. Kung meron kayong pabarya-barya sa Gcash, pwede kayong maglaro. And disclaimer ha, bawal to sa mga minor, sa mga adult lang, alright? So ayun na nga, bago nga pala natin tapusin tong video na to, mag-update muna tayo ng nagawa natin ngayong araw. Medyo inahalat lang talaga dahil maghapon talagang umulan. Hanggang ngayon medyo naambon pa. Pero kahit pa paano naman, may nagawa pa rin tayo. Ayan, kagaya nung nakita nyo kanina, pininturahan ko na nga pala yung mga kailangan natin pinturahan. Yung mga gagamitin pa natin na pyesa, including tong hub. Ayan. Di siya ganun kaanuhan, kapuliduhan dahil meron pang mga tama-tama dito kasi second hand lang din naman to. Ito kasi nakasal pa kay Lolo sa akin pero hanggat maaari kasi gusto ko pa magamit to dahil original na Kawasaki itong hub na to, kaya nirepaint natin. And pati ito, itong mga brake housing, ayan, napinturahan na rin natin. Tapos, in-unbox ko na nga rin pala yung ibang pyesa na gagamitin natin. Ito, kasi dumating na to kahapon. Upuan, tapos ito, maglalagay din tayo dito ng chain cover. Yung ibang pyesa nandito pa, hindi ko pa nilalabas kasi medyo madumi pa rito para hindi madumihan. So, ayun, dito muna nagtatapos yung video natin. Siguro, bukas or sa mga susunod na araw, ibabalik na natin yung makina ni Lolo Saki para maikabit na rin natin yung binili natin na rim kanina sa SSL kasi nagdoble punta tayo doon gawa ng magkabilang kulay yung nabili natin. So sa mga nag-aantay tsaka mga nag-aabang ng magiging final result nito ni Lolo Saki, magiging worth ito sigurado. Kita-kits tayo sa susunod na episode. Yun lang, ride safe. Alright.